Deuteronomio chapter 3 verse 1 up to 29. Nang magkagayoy, pumihi tayo at ating sinampa ang daang patungo sa Basan. At si Og na hari sa Basan ay lumabas laban sa atin, siya at ang buong bayan niya sa pagkikibagbak sa Edrei. At sinabi sa akin ng Panginoon, huwag mong katakutan siya, sapagat aking ibinigay sa iyong kamay siya, at ang kanyang buong bayan, at ang kanyang lupain, at iyong gagawin sa kanya ang gaya ng iyong ginawa kay Sihon, na hari ng mga Amorhiyo, na tumahan sa Hesbon. Gayon din si ibinigay ng Panginoon nating Diyos sa ating kamay, si Og, na hari sa Basan, at ang buong bayan niya, at ating sinaktan siya hanggang sa walang natira sa kanya. At ating sinakop ang lahat niyang mga bayan ng panahong yaon. Walang bayan na di sinakop natin sa kanila. 60 bayan ang buong lupain na Argob, ang kaharian ni Og sa Basan. Ang lahat ng ito ay mga bayang nakukutaan ng matataas na kuta na may mga pintong bayan at mga halang. Bukod pa ang napakaraming mga bayan na walang kuta. At ating lubos na lipol, na gaya ng ating ginawa kay Sihon, hari ng sa Hesbon, na lubos nating nilipol, bawat bayan na tinatahanan, 10 na mga babae na mga bata. Ngunit ang mga madlangkawan at ang nasamsam sa mga bayan ay ating dinala, at ating sinakop ang lupain ng panahong yaon sa kamay ng 2 hari ng mga Amorhiyo na nasa dako roon ng Hordan, mula sa libis ng Amon hanggang sa bundok ng Hermon, na siyang Hermon ay tinatawag ng mga taga-Sidon, na Sirion at tinatawag ng mga Amorhiyo na Siner. Lahat ng mga bayan ng kapatagan at ang buong Galad at ang buong Basan hanggang Selsya at Edrei na mga bayan na kaharian ni Og sa Basan, sapagkat si Og lamang na hari sa Basan ang nalalabi sa natira sa mga Repim. Narito ang kanyang higaan ay higaang bakal. Wala ba ito sa Rabat? Ang mga anak ni Imon, siyam na siko ang haba niyaon at 4 na siko ang luwang niyaon, ayon sa siko ng isang lalaki. At ang lupaing ito ay ating sinakop na pinakaari ng panahong yaon, mula sa Arower na sa tabi ng libis na Arnon, at kalahati ng lupaing maburol ng Galad. At ang mga bayan niyaon ay aking ibinigay sa mga Rubenita at sa mga Gadita, at ang labis ng Galad at ang buong Basan na kaharian ni Og ay aking ibinigay sa kalahating lipi ni Manasseh. Ang buong lupain ng Argob, sa makatuwid bagay ang buong Basan, siya rin tinatawag na lupain ng mga Repim. Sinakop ni Jer na anak ni Manasseh ang buong lupain ng Argob, hanggang sa hangganan ng mga Gesuriyo at ang mga Matsatiyo, at mga tinawag niya ng Basan ayon sa kanyang pangalan, Habat-Jer, hanggang sa araw na ito. At aking ibinigay ang Gilad kay Mitcher, at sa mga Rubenita at sa mga Gadita ay aking ibinigay ang mula sa Galad hanggang sa libis ng Arnon, na siyang kalahatian ng libis na pinakahangganan niyaon hanggang sa ilog Jibok, na siyang hangganan ng mga anak ni Imon. Pati ang Araba at ng Hordan at ang hangganan niyaon, mula sa Zeneret hanggang sa dagat na Araba, na dagat na Alat, sa ibaba ng gulod ng Pisga, sa dakong silanganan. At kayo'y aking inutusan ng panahon niyaon, na sinasabi, ibinigay sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos ang lupaing ito upang ariin. Kayo'y daraang may sakmat sa harap ng inyong mga kapatid na mga anak ni Israel, lahat ng taong matapang. Ngunit ang inyong mga asawa at ang inyong mga bata at ang inyong mga hayop, aking tarastas, na kayo'y mayroong maraming hayop, ay mga titira sa inyong mga bayan na aking ibinigay sa inyo, hanggang sa bigyan ng Panginoon ng kapanghingaan ang inyong mga kapatid na gaya ninyo, at kanilang ariin naman ang lupain na ibinigay sa kanila ng Panginoon ninyong Diyos sa dako roon ng Hordan. Kung magkagayon, ay babalik ang bawat lalaki sa inyo sa kanyang pag-aari na aking ibinigay sa inyo. At aking inuutos kay Josue na panahong yaon na sinasabi,
Nakita ng iyong mga mata ang lahat ng ginawa ng Panginoon mong Diyos sa dalawang haring ito. Gayon ang gagawin ng Panginoon sa lahat ng mga kahariang iyong daraanan. Huwag kayong matakot sa kanila, sapagkat ipinakikipaglaban kayo ng Panginoon ninyong Diyos, at kayo'y dumalangin sa Panginoon ng panahong yaon na sinasabi. O Panginoong Diyos, iyong minulang ipinakilala sa iyong lingkod ang iyong kadakilaan at ang iyong kamay na makapangyarihan. Ano ngang Diyos sa langit o sa lupa ang makagagawa na ayon sa iyong mga gawa at ayon sa iyong mga makapangyarihang kilos? Paraanin mo nga ako, isinasamo ko sa iyo, at aking makita ang mabuting lupain na nasa dako roon ng Hordan, iyang mainam na bundok at ang Libano. Ngunit ang Panginoon ay nagalit sa akin dahil sa inyo, at hindi ako dininig, at sinabi sa akin ng Panginoon, siya na, huwag kang mag-asalita pa sa akin ng tungkol sa bagay na ito. Sumamba ka sa tuluktok ng pisga at ilingap mo ang iyong mga mata sa dakong kalunuran at sa dakong hilagaan at sa dakong timugan at sa dakong silanganan, at masdan mo ng iyong mga mata, sapagkat hindi ka makatatawid sa hordang ito. Ngunit pagbilinan mo si Josue at palakasin mo ang kanyang loob at palakasin mo siya, sapagkat siya daraan sa harap ng bayang ito at kanyang ipamamana sa kanila ang lupain na iyong makikita. Sa gayoy tumahan tayo sa libis na nasa tapat ng Bet-peor. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Amen. Please subscribe, like and share. Salamat. God bless.